Migris interview. This is the very crucial steps if you have an application for temporary residency in Lithuania. Preparation is a must, but don't you worry guys, in this video, I'm gonna share to you the actual questions I've been through with Migris officer. Plus, i-discuss ko na rin po sa inyo guys ang actual process na aking pinagdaanan since day 1 ng aking application up to Migris interview. And the timeline of the result or kung gaano ba katagal lumabas ang result after nyong ma-interview kay Migris officer. So brace yourself and this is gonna be another informative vlog. So first, i-discuss ko po muna sa inyo ang process ng aking application. Kung matagal ka nang nakasubscribe sa aking channel, in my previous vlog, ang mga ina-upload ko po is my journey in application to Poland. And since may problem nga po sa BLS, give up na po ng agency namin ang aming apply papuntang Poland dahil nga po sa hirap na makakuha ng slot sa BLS. Nag-open po sila ng application bound for Lithuania at lahat po ng mga pending applicants way back 2023 is itinransfer po nila ang application for Lithuania. At isa na nga po ako doon sa mga applicant na tinanggap yung offer from Poland to Lithuania process. Okay? So early this year, 2025, pinag-asikaso po agad kami nila ng mga requirements ng papuntang Lithuania. At isa na nga po dito ang NBI Apostille. And then by March 2025, I have been interviewed and got selected by the employer. After that, last month, April 2025, in-schedule na rin po nila ako for VFS application for my temporary residency in Lithuania. Okay, and nag-conduct po kami ng pagpapasa ng mga requirements and biometrics sa VFS Center. So, meron na po akong mga uploaded na vlogs in regards sa kung paano ang process sa VFS at kung ano po yung mga requirements na pinasa namin. Okay, so ito po yun guys at ito po yun. Then, same month din po guys, in-schedule na rin po ako or naka-receive din po ako agad ng schedule for Migris interview. So kung mapapansin nyo guys, napakabilis lang po ng process sa Lithuania application. Okay? So manatili po kayong makinig sa inyong mga agency na in-applyan guys para mas mapabilis ang inyong proseso, lalong-lalo na po sa paghahanda nyo ng requirements. So punta na po tayo on my actual Q&A portion with Migris officer. So lahat po ng mga tinanong sa akin ni Migris officer, i-share ko po sa inyo guys. So dito guys, sinulat ko na po lahat ng mga tinanong sa akin ni Migris officer. Okay? So first, nagpakilala po muna si Migris officer bago siya nag-conduct ng interview. So ang sabi niya po sa akin is, hello Valdine, I am the Migris officer and will conduct you an interview in regards with your application for temporary residency in Lithuania. Then sabi niya po sa akin is, can you show me your passport? So, dun guys, pinakita ko po yung passport. Ginanyan ko po siya guys. Iharap nyo yan sa camera. Yung pinaka-personal information, yun po yung ipapakita nyo dahil i-verify po yan nila or i-validate kung yun po talaga yung tao na kaharap nila is yun talaga yung nasa passport. Okay? So, hindi nyo yan ibababa yung passport guys. Ayan, kapag once na pinakita nyo yan sa kanya, wag nyo po agad ibababa. So, kasi babasahin niyo yan guys isa-isa, okay? Kapag once na sinabi na po ni Migris officer na, okay, I already check or I already verify your passport, yan, okay na yan guys, pwede nyo nang ibaba. Kasi yun po yung sinabi niya sa akin. Kaya, nung ako po is pinakita ko po yung passport ko, hindi ko po muna agad ibinaba. So, inag-antay po muna ako ng go signal niya. After nun guys is tsaka ko palang binaba yung passport. So, syempre, as a sign na rin ng respect sa interviewer. Okay? So, ito po yung unang tanong niya sa akin. Can you tell me about yourself? Yan. So, sasabihin niyo po
kung ano yung identity nyo. So dito guys, sinabi ko lang kung ano yung nasa passport ko kasi yun lang din naman yung pinaka-general information. Alright? Then, next niya tanong niya sa akin is, what is your job here in Lithuania? Ayan, tatanungin niya yan guys. Then next, tanong niya sa akin, how did you know about the company? So, paano daw natin nalaman yung company doon sa Lithuania? Okay? Then, next niyang tanong is, do you have an experience in this type of job? Ayan, yan yung mga possible niyang tanong. Then, ang tanong niya rin sa akin is, for how long? So, gaano daw katagal ako sa posisyon na yon? And then, sabi niya is, what is your job description? Ayan, tinanong niya rin sa akin yan guys. Then, sabi niya rin is, how much is your salary? Yan, tatanungin niya rin kung magkano yung sasahurin mo sa Lithuania. And then, sabi niya, what is the name of the company? Ayan. Then, next is the address ng company. Ayan. Tinanong niya rin yun sa akin, guys. Okay? Guys, nga pala, meron pong mga unexpected na tanong si Migris Officer. So, kailangan nyo rin po yung paghandaan. Kasi bago po kayo sumalang sa interview na yan, is tutulungan po kayo ni agency, bibigyan po nila kayo ng reviewer kung ano yung mga possible na itatanong ni Migris Officer. Kasi guys, meron po talagang bumabagsak sa Migris interview. At ito pong mga unexpected na tanong is, i-share ko rin sa inyo guys, kaya wag po kayo mag-alala. So una, ang unexpected na tanong niya sa akin is, ano-ano daw yung mga tools na ginagamit ko sa aking trabaho. So yun. Then, ang tanong niya rin sa akin is, what is the probably temperature in my working area? So yun, tinanong niya yun sa akin guys. And then, sabi niya, what will be the work conditions when you arrive in Lithuania? Ayan, tinanong niya sa akin din yan. And then, last pong tanong niya sa akin na hindi ko rin po ina-expect is, give me the sample of problems you encountered in your work and how did you overcome it? Ayan. Ayan, parang pang Miss Universe sa mga tanungan. Yun. So, yun po guys yung mga tanong niya sa akin. So, nag-consume po ng 8 minutes ang interview sa akin ni Migris Officer. And then last po is sabi niya sa akin is, thank you Valdine for the time and please wait for my email in regards with the result of your application. And good luck and have a good day. Ayun, ganun sabi niya sa akin guys. Syempre medyo nabuhayan naman ako ng pag-asa kasi parang naramdaman ko doon guys na medyo mabait yung nag-interview sa akin. So, ang reply ko naman doon guys is, thank you ma'am and have a good day. So, in-off ko na agad guys kasi mamaya may mga pahabol pa siyang tanong sa akin eh. So, yun lang po guys. Medyo nakaka-tense po yung interview ko with Migris Officer. Ganun po talaga guys, kapag nasa interview ka na, nakakakaba po talaga, lalo na at embassy yan ng Lithuania na nag-i-interview sa'yo. But, lakasan nyo lang yung loob nyo guys at magtiwala kayo sa sarili at magdasal po kayo bago kayo sumalang sa interview at wala pong imposible kapag may guidance po ni God. Okay guys? At yun lang po guys, at wag po kayong panghinaan ng loob, think positive lang po kayo lagi, at thank God at naging maayos naman po yung mga sagot ko sa Migris Officer. And last, punta na po tayo sa timeline of the result or kung gaano katagal lumabas yung result after nyo pong ma-interview kay Migris Officer. So usually guys, sa regular process po nila, it takes 45 to 90 days bago po lumabas ang result ng inyong application. But take note guys, may mga applicant po na nakaka-receive agad ng result ng kanilang application within 30 days. So, pag ganyan po guys, ibig sabihin, smooth po ang process ng inyong application. So, if you will ask me, based on my personal experience, ako po is naka-receive ng application after 30 days simula nung ako is na-interview. And the result of my application was approved TRP. So, wow. Thank God, approved na po ang TRP ko guys.
And now, I am currently waiting for the email ni VFS Center for ready to pick up na ang aking TRP. So, yun po guys, at maraming salamat sa Diyos. Oh my God. Thank you so much, God. Masayang-masaya po talaga ang puso ko guys kasi grabe. Sa lahat ng aking pinagdaanan, ayun na. Approve na yung TRP ko guys. Thanks God. Thanks God. Ako po talaga guys dahil naging positive po yung result ng aking application. Thank you Lord. So for now, I am currently waiting po sa email ni VFS para for pick up ng aking TRP. And that's it for this video guys. Hope you find this video informative. Don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell so that you'll get notified whenever I uploaded my new videos. Stay tuned because I'll be uploading more informative videos. This is Inday Guapa always saying if you have a dream, there to make it happen. Bye! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each